Hinatulan ng Moscow City Court, mga kababayan, ang siyam na hurado ng ICC. Kasama na dito ang Chief Prosecutor na si Karim Khan, mga kababayan. Kahapon lamang nagpalabas ng conviction order itong Government of Russia, mga kababayan, hinggil dito sa paghatol nila nitong siyam na mga hurado sa ICC. Napag-alaman natin na noong Marso ay naglabas ng warrant of arrest itong ICC laban kay President Vladimir Putin ng Russia at iba pang mga opisyali sa Russian government hinggil sa crime of war against Ukraine, mga kababayan. Ayon pa sa Moscow Court, mga kababayan, nilabag ng ICC o nitong siyam na mga hurado ang prosecuting innocent persons, illegal detention, attempted violence against individual enjoying its international protection, mga kababayan. So labag sa kanilang batas ang naturang ipinalabas ng ICC na warrant of arrest sa pamamagitan ng convicted in absentia ang tawag, mga kababayan, na nagkaroon ng court hearing na wala doon yung mga akusado o mga respondent, mga kababayan. So kasama dito ang siyam na mga hurado, mga kababayan, na pinangunahan nitong Chief Prosecutor na si Karim Khan, mga kababayan. Si Karim Khan hinatulan nila ng 15 years in prison. At yung 8, mga kababayan, ang pinakamababang parusang pagkabilanggo ay 3 taon at kalahati hanggang 15 taon. So ito ang mga nahatulan nila, mga kababayan. Si Peter Joseph Hofmansky, ito yung dating presidente ng ICC. At itong pumalit sa kanya na si Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aytala, First Vice President, Rene Alapini Ganzoo, Second Vice President, Sergio Gerardo Ugalde Godinez, Haikelbin Mafud, Caranzalos del Carmen Ibanez at si Bintram Smith, mga kababayan. Ito yung mga hurado na hinatulan ng Russian Government Court ng mga paglabag sa kanilang soberenya, mga kababayan. So ano bang magiging implikasyon nito, mga kababayan, ang paghatol nitong siyam na hurado? Walang kinalaman dito ang operasyon ng ICC, mga kababayan. Lahat na mga standing cases, lahat ng mga hawak nilang mga kaso ngayon, walang kaugnayan dito sa hatol ng Russian government, mga kababayan. Patuloy pa rin ang operasyon nila at ang mga hinawakan nilang kaso, walang kinalaman dito. Ang mangyayari dito, mga kababayan, kapag itong mga napangalan ng nahatulan ng Russian government ay aapak sa kanilang lupain, maaari nila itong hulihin at ikulong ayon sa kanilang batas. Ngunit ang isa din sa implikasyon nito, mga kababayan, siyempre yung personal safety ng mga napangalan ng hurado, kasi siyempre nahatulan sila ng paglabag sa batas ng kasarinlan ng isang bansa, mga kababayan. So magkakaroon ito ng mga international issue, kasi may mga maraming bansa din na nagkakaroon ng mga ganitong problema, kagaya sa bansa natin na mayroon tayong dating
punong ehekutibo natin na nakaditini ngayon sa dahig. So ang implikasyon nito ay maaring magpursigi ito ng pagbabago sa mga paninindigan ng ating mga mababatas dito sa ating bansa, mga kababayan. Kasi halos magkapareho lang naman ang standing natin sa Russia eh. Ang Russia hindi sila kasapi sa ICC. Although pumirma sila sa nitong Rome Statute, pero hindi nila ito inamindahan. Hindi nila ina-acknowledge ang ICC, mga kababayan. So kagaya sa atin, noong 2019 ay tumiwalag na tayo sa Rome Statute. Kaya maraming mga bansang magkakaroon ng idea or may mga bansa na may ganitong pangyayari katulad ng sa Russia ngayon. Isa na nga itong bansa natin na pinakialaman ang sariling kasarinlan or ang ating soberenya ay pinanghimasukan ng ibang lahi or ibang bureaucracy, international bureaucracy. Pero ang generalization nito, mga kababayan, hindi ito makaapekto sa mga hinahawakang kaso ngayon sa ICC. Manatili pa rin ang kanilang mga trabaho, ang kanilang operation. So hindi ito hadlang sa kanilang ginagawang trabaho at sa mga kasalukuyan nilang hinahawakang mga kaso.